Milyong deboto po ang lumalahok sa prosesyon ng itim na Nazareno sa Maynila gaya ng mga nagdaang taon. Mahigit 8 oras na ang traslasyon o prosesyon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga sa Quirino Grandstand. Sa ngayon po, nasa Globo de Oro, Palanca Street area na ang imahen at makikibalita tayo kay Bam Alegre. Bam. Mark, Maki, nandito nga tayo sa may sinusundan natin ang andas at ngayon nandito sa may Globo de Oro. Papasok ito sa ilalim ng Quezon Bridge. Kagaya ng nakasanayan, malakas pa rin ang tulakan at kanya-kanyang diskarte ang mga deboto para makasampa o makaangkas o mahimas man lamang ang imahe ng itim na Nazareno na nakalagay sa andas. Sa ating pag-oobserba, may mga babae at mga menor de edad na nakikipag-gitgitan, nakikipagtulakan para lamang makalapit dito sa imahe. At sa sobrang dami ng tao, halos hindi mahulugan ng karayom. At kung ilalarawan ito pa itong dagat ng pula at dilaw, nagbantay din tayo kanina sa MacArthur Bridge mula umaga at nang dumating ang andas dito ng pasado alas 2 ng hapon, binati ito ng sigawan ng diva at pagwagayway ng mga puting tuwalya at mga panyo. Dito sa MacArthur Bridge, nagkaroon ng paunawa na sana ay hindi gamitin ang southbound lane para lamang matiyak na hindi maisasaalang-alang itong structural integrity ng tulay na 20 metric tons lang ang kapasidad. Pero nung dumating na yung prosesyon, hindi na napigilan ng mga deboto at sinakop na nga ang buong tulay. Umambon din dito, pasado alauna ng hapon at umaraw din. Ano man ang lagay ng panahon, hindi pa rin nagpatinag ang ating mga deboto sa kanilang pamamanata. At may mga nakausap naman tayo mga deboto na nakapaa. Isa nga itong paraan ng kanilang debosyon. At ngayon nga lang, itong pagpapaan na ito, isa ito sa mga dahilan ng mga injury matapos ang dumaan yung prosesyon. Nakabantay tayo naman sa mga first aid station, sa mga volunteer nurses. At karamihan nga, may mga nalapnos ng paa, may mga natibo. At karamihan din sa mga injury yung nagresulta ng tulakan at ng mga nabali. May mga nabalian pa ng kamay, ng buto. Tapos, Maki, kung titignan natin, hindi sila nagpapatinag kahit yung may nakausap pa tayo na ama, dinala niya sa volunteer station yung kanyang anak. Dinala niya, bata pa ito, mga 6 years old lang at yun nga ay na-injured din yung kanyang paa. Mayroon din tayo nakita mga hinimatay at nung pag nandiyan ka na talaga sa moment yung mga tao hindi mo na makokontrol, parang dadala ka na lang ng alon nila dahil sobrang lakas yan. Yan ang latest dito sa latest ngayon. Mark? Bam, magtatanong lang ako. Sige. Sa puntong to, syempre, hindi pa naman eksakto yung bilang nyo, no, kung yung injured, ilan ang nahihimatay. Pero gusto lang natin malaman, wala namang serious injury mula nang yan magsimula magprosesyon, Bam? So far, may mga ganito lang, nahihimatay at may ilang mga seryoso na matuturing siguro yung may mga fractures. Mark, may mga incident ng fractures tayo na tala kanina. May paunang impormasyon ng Manila Police District kanina, 260, at least 260 na mga sugatan matapos ang procession dito, mga as of 3 p.m. May ganun na tayong karami. Hindi pa tiyak yung bilang na yan, Mark. Ba, malapit na, no? Nasa Palangka kayo. Ano na susunod na lilikuan? Mula sa Palangka ang dadaan ito sa isa pang tulay, pero sa ilalim na, dito sa Quezon Bridge, Mark. Okay. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, ha, Bam? Si Bam Alegre po.